tao that creates the wika, not the wika that creates the tao. Lately, parang absent sa iyong matang kislap na dati automatic kapag ako'y nakikita. Maybe, wala ka lang sa mood o di kaya pagod kaya hindi ko na binibring up sa'yo. Kapag ako ay nangulit, baka ka lang mairita pag nagmaka. Ang wika ay isang masistemang arbitraryong mga sistema na matunog na isinaayos para magkaroon ng saysay o katuturan. Wika is just a medium for thought, for idea. Ang bawat bansa ay may kani-kanyang lingwahe na tinatawag o wika na siyang instrumento nila sa komunikasyon o pakikipagtalastasan. It's the person who influences language, not language influencing the person. Ang wika ay nagbabago. Ang wika ay laging buhay. Marami na kasing ebolusyon ng ating sistema ng wika, kaya nadagdagan. Anumang modernong tinatanggap natin at buhay, laging naggagamit, yun ang masasabi nating buhay na wika. Kasi may tinatawag tayo ng mga antas ng wika. No? Yung tinatawag na book language. Yung book language, yung tinatawag ay yun yung mga talagang formal, yung mga nakalagay sa librong edited, no? Ayan, tapos may tinatawag na technical, mga technical terms, fluorescent, bumbilya, mga scientific name, halimbawa, no? Tsaka yung mga, bawa sa mga, yung elements, sa table of, sa chemistry, mga iron, magnesium, yung mga ganon, technical yan, no? Meron din tayong tinatag na acronym, o yung mga coined word. So, may mga antas-antas yan. At, sa totoo lang, sumulpot ang tinatawag na balbal, street language, kung tawagin. Nandyan yung pre, era, pare, tol, utol, di ba? Mula yun sa kaputol, kaya gano'n. Yung yosi, sigarilyo, yun ang parang sa tingin ko pang-anim na level. At ang pang-pito ngayon ay ang tinatawag yung gay lingo. Fun siyang gamitin, kakaiba siya, hindi siya yung regular na ginagamit. So siguro kapag ang environment mo ay surrounding na ng mga tao ginagamit, nakakahawa siyang gamitin. Nakapag-gamit. Natutuwa ako kasi paminsan ginagamit din namin yun kasi nakakatuwa siyang gamitin. Parang ginagamit lang namin siya para nakakatuwa kasi. Tapos Tom Perch equals tama. Whiz! Yun. Hindi pa. Unique. More unique. Yeah. Parang it makes us unique and makes speaking like fun. It kind of makes us who we are. Sa amin, nung panahon namin ng 70s, ang tawag dyan ay sword speak o sword language. Nung nag-aaral ako ng college, dahil linguistics nga yung kinukuha ko, sabi ng professor ko na, kailangan pumunta kayo sa parlo. Yung gano'n. Ang mga parlorista kasi, di ba, ang dami nilang mga jargon o yung mga iba't ibang mga salita. Sila lang nagbubuo. Di ba, iko-conjugate nila yan. Di ba, parang Spanish may conjugation. Jajeju, joju, iba ganyan. Jajeju. Nagkakaintindihan na sila doon. Umupo ka lang daw doon at magpagupit kami, makukuha kang salita nila. Ang mga naintindihan ko nung araw yung anda. Kahit kayo naintindihan ko, anda, ibig sabihin ng daan. Ganda nung pagkakagawa nila. Anda, may talino kahit paano. Dahil yung pinagbaligtad na daan. So, daan, no? Kaya yun, isa pa, BY, natatandaan ko ng BY. Pag sinabihan kang BY, beauty, ibig sabihin, gwapo, maganda. Sumulpot ang tsurba, chenes, na kahit na sino, kahit mapa macho, mapa executive, kahit alam niya yan, tinatanong nila kung ang ibig sabihin niya.
Kaya lahat ng uri ng wika ay buhay. Sa tingin ko, malalagay na yung mga gay linggo na yun sa dictionary. Sooner or later, parang gano'n. Yung mga teachers, syempre nakahawa sa amin sa mga chos-chosa namin. Sa akin naman, nagdadagdag ako ng added value sa sinasabi ko naman patawa, yung chos, pati yung mga teacher ko chinecheck ko. Super fun kasi parang minsan nagsabi, serious na serious siya. Tapos mga edges ka na, check! Gaganon ka. Tapos yun, matatawa na siya. Depende to sa psikolohiya o yung mindset ng mga tao na pinapasukan ng bagong idea. Kasi kung, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, pag nagpapauso ka, parang nagtatanim mo, fertile ba yung ground? Handa na ba yung ground o yung lupa na pagtatanim mo? Kasi kahit na ano yung dala mo, hindi ito makakapasok hanggat yung tao mo gusto o lipunan, gusto mong pasukin ay hindi handa at hindi pinapahalagan nito. So, a certain sense of need or may iba ginagawang creative need na hindi mo kailangan pero pinapauso mo at pinapalabas mo. Pag meron ka nito, susunod ka at mayaman ka at mga-discount ka. Kung itong klaseng wika na ito ay may isang status na ibinibigay sa iyo, kung baga ito, ikaw ay may sasali sa isang bangkat mo, you identify yourself in one group, you use that language para na kasama ito. Kunyari, example, kung pinapalagan mo ay dumating parang social ka. So, nauso na yung Taglish, di ba? Oh, yung may kain naman may bawang, so sarap eh. Kaya sabihin mo yun, kasi iba nakakadiri yun. Pero dahil gusto mo ma-identify sa pangkatang sosyal, gano'n, magsalita. At para sa'yo, mahalaga ang pagiging sosyal. Gagamitin mo yun. Ang wika ay din po. Dahil ang wika kasi may simbolo siya eh. Simbolo siya ng ano ba, status, pagkatao, o kaya ay sa kabuuan ay nasyonalidad. So, paggamit ito, depende kung may nag-aaral ng status, ng pagkatao, ng kanyang katawan, o kaya para masabing siya ay bahagi ng isang bansa. Ang naka-influensya sa akin ay ang mga kaibigan from college, from work, outside work, kadalasan siguro may mga kaibigan naman namin na karamihan ay nasa ganong orientation na madalas gumamit ng Wikigo. At dahil madalas ko rin naman sila kasama, like parang after work, a night out, or paglabas lang, ganyan. So yung mga casual talks, sila yung madalas kong kasama. Influensyahan ako na mapagamit o minsan na dating. Although may mga kilala naman ako na lalaki na mapagamit, pero hindi talaga yung napakalawak nung knowledge nila sa dating. Siguro yung mga simple, yung madalas gamitin, mga chos, ganyan, mapagamit sila ng ganyan, na lang mga lalaki o kaya alam nila yung mga salita. Yung madalas yung gamitin, tsaka, yung mga ganyan. Yung alam na nila kung anong ibig sabihin. So, lalaki, komportable naman din siya napapaligiran ng mga bading, na may mga kilala rin naman ako. So, nakaka-influensya talaga. Sa tingin ko, ang influensya hindi yung pumapasok sa dahil sa gusto mo lang gamitin or nagagalahan ka. Pero dahil yung pananalita natin, kasi ang gaming ko minsan nagiging expression, dahil ang madalas mo kausap ay siguro madalas yung mga on an ordinary day, sa mga casual talk lang, mga kwentuhan, ang mga kausap mo ay mga bading, talaga namang i-influensyahan ka. Kasi bawal salita, at the end of the sentence, merong, ay, just, may ganyan. Kaya ikaw din, pagtapos ng isang salita, halimbawa, nagbibiro ka lang naman at hindi mo minimil, talagang para ma-express mo na biro lang yung sasabihin mo sa huli ng just, so, nakaka-influensya siya. So unang-una, sa klaseng M kasi di ba alam natin na may mga ibang bading dun sa M. So parang halos lahat kami, aminado na influensya. Pati nga yung mga sika sa klase namin, nagkikiling ko na. Katulad ng mga sinasabi nila, Chos, gumagano din yung mga nag-basketball din sa kanila. Pangalawa, mabuti ba to sa amin? Siguro parang gaya nga nasabi ng kaklase namin na sabi na parang hindi na siya naging gay linggo, naging M linggo na siya, parang ganun na. So parang kami lang siguro yung klase na lahat kami marunong siguro mag-gay linggo, ganun yung tatak. So yung panguli, mabuti pa sa wika, syempre parang din siyang kung merong gay linggo, meron yung mga hegemons, parang Filipinos can produce another language within their own language. So kumbaga,
umuugat pa mula sa wikang Filipino, yung mga ganung roots. So parang hinango ito simula sa Filipino language. So feel ko naman okay naman siya as a language. Nakabubuti ba yung gay lingo sa wika? Feeling ko oo, kasi napapaunlad na kahit paano yung wika. Saka, na-influensyahan ba ako ng gay lingo? Feeling ko hindi pa, pero feeling ko yung UP Dictionary yung influensyahan na siya. So, yun. Nagpapaunlad na siya ng wika kahit paano. Ito ang mataas na paaralan ng Ateneo de Manila. At sa inyong natunghayan, unti-unti nang lumalawig ang salitang bading o gay lingo. Maaaring hindi pa ito napapansin ng buong komunidad, ngunit ang ilan ay naimpluwensya na mapaguro o mag-aaral. Ang wika ay tunay nga lumalawak at nasa sa iyo na lamang kung ikay mananatili sa iyong nakasanayan o susunod sa uso. Sakali lang maisip mo ako, di mo lang alam. Hanggang sa gabi, inaasang makita kang muli.